Ang Sigma ay isang bihirang lahi ng tao na gumagana sa labas ng karaniwang hierarchy ng lipunan. Hindi siya nagpupumilit para sa alpha dominance o nagtatago sa beta conformity. Naglalakbay siya sa buhay sa mga salitang nakasulat sa sarili, binabantayan ang kanyang mental na bandwidth na parang ginto at tumanggi na magsunog ng mahalagang hininga sa mga hinaing na wala namang naaayos. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 8 bagay na inirereklamo ng lahat maliban sa mga lalaking Sigma. 1. Pagiging mag-isa. Karamihan sa mga tao ay tinatrato ang pagiging walang asawa o pag-iisa bilang isang emergency na alarma. Nagdadalamhati sila na walang natitira, walang katapusang pag-swipe sa mga dating app, at tinutumbasan ang isang tahimik na telepono na may personal na pagkabigo. Ang patuloy na koro, "Ako'y labis na nag-iisa," ay gumugulo sa kanilang isipan sa kakulangan ng pag-iisip at nagbubunga ng pagkainip na sumasabotahe sa tunay na koneksyon kapag ito ay sa wakas ay lumitaw. Tinitingnan ng isang Sigma na lalaki ang nag-iisang oras bilang isang premium na mapagkukunan. Nang walang sino mang sumilip sa kanyang balikat, nag-calibrate siya ng mga layunin, nag-aaral ng mga bagong ideya, at ginagawang pribadong workshop ang kanyang tirahan. Ang pag-iisa ay nagpapakinis ng kamalayan sa sarili. Sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang sariling mga iniisip ng walang pagkagambala, nakikita niya ang mga pattern ng kahinaan, itinutuwid ang mga ito ng tahimik, at lumalabas na mas malakas sa lipunan. Ang pagpipigil sa sarili na ito ay natutunaw ang pangangailangan. Kapag siya ay pumasok sa mga relasyon, ito ay sa pamamagitan ng tunay na pagpipilian, hindi desperasyon para sa pagpapatunay. 2. Kapag ang mga oras ay nagiging mahirap, ang buhay ay nagtatapon ng mga pag-urong, tanggalan, break-up, hindi inaasahang mga bayarin. Maraming tao ang default sa mindset ng biktima. Umiikot sila sa paninisi, nagpapalaki ng mga hadlang, at kumukuha ng mahalagang enerhiya sa pagsasalaysay ng kahirapan sa halip na lutasin ito. Nakakaramdam ng panterapeutika ang pag-vent sa sandaling ito, ngunit pinagtibay ang isang walang kapangyarihang pagkakakilanlan na humahatak sa susunod na krisis. Nire-redirect ng mga lalaki ng Sigma ang parehong enerhiya sa pagsusuri at pagkilos. Sa sandaling tumama ang kaguluhan, hinihiwalay nila ang mga variable. Ano ang nabigo? Aling mga mapagkukunan ang nananatili? Anong maliit na galaw ang nagpapalit ng posibilidad? Binabago ng forensic approach na ito ang kahirapan sa isang kurikulum. Ang bawat nalutas na sagabal ay nag-a-upgrade ng kasanayan. Ang bawat peklat ay nagmamapa ng mga blind spot na natuklasan na ngayon. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa magreklamo, nag-iingat sila ng momentum at kadalasang lumalabas mula sa maalon na tubig gamit ang isang playbook na hinihiling ng iba na humiram. 3. Ang kanilang trabaho. Ang mga silid ng pahinga sa lugar ng trabaho ay madalas na umaalingaw-ngaw tulad ng mga sinehan ng reklamo. Ang mga katrabaho ay nagdaramdam tungkol sa mga malupit na boss, nakakainip na mga takdang aralin, o hindi nagbabagong sweldo. Nakakatawa, ang pinakamalakas na kritiko ay bihirang mag-update ng kanilang resume, matuto ng mga kasanayang nabibili, o magsimula ng paglipat. Pinipili nila ang pagiging pamilyar ng kawalang kasiyahan kaysa sa panganib ng pagbabago. Itinuring ng Sigma ang trabaho bilang isang buhay na kontrata. Kung magiging lipas ang mga gawain, pinalalawak niya ang kakayahan hanggang sa magbukas ang mga bagong tungkulin. Kung pinipigilan ng pamumuno ang paglago, nagtatanim siya ng mga diskarte sa paglabas, mga side project, kurso, networking, bago pa marinig ang pagkabigo. Sa oras na mapansin ng mga talamak na nagrereklamo na wala na siya, umuunlad na siya sa isang mas magandang kapaligiran. Ang ugali na ito ay nagsasanay sa kanya na makita ang bawat posisyon, gayunpaman pansamantala, bilang isang stepping stone sa halip na isang selda ng bilangguan. 4. Pagtanda. Ibinebenta ng lipunan ang kabataan bilang ang tanging katanggap-tanggap na panahon ng buhay, kaya ang mga kaarawan ay nag-uudyok ng mga daing tungkol sa mga kulubot,
mas mabagal na oras ng pagbawi o mga hindi nakuhang pagkakataon. Nakatuon ang mga tao sa kung ano ang kumukupas at hindi tinitingnan kung ano ang mga compound. Karanasan, pagkilala sa pattern, emosyonal na saklaw. Ang mga lalaking Sigma ay sumisipsip ng edad tulad ng isang batikang mandaragat na nagbabasa ng tubig. Mahuhulaan, hindi mapigilan, kapaki-pakinabang. Bawat taon ay nagdaragdag ng mga puntos ng data sa pag-iisip. Ang mga negosasyon na gumagana, mga bitag sa gilid, mga lever na nakaka-impluwensya sa mga resulta. Sa halip na habulin ng nawalang tagsibol, inaani nila ang mga mature na pakinabang. Kredibilidad, pasensya, pumipili ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, kung saan maraming nataranta sa mga kulay abo na buhok. Ang isang Sigma ay nagmamarka sa kanila bilang visual na patunay ng mga kabanata na nakaligtas at mga aral na nakuha. Ang paggawa ng edad sa isang asset na nagpapalakas ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. MIPE. Ang panahon. Ang kaswal na pag-uusap ay madalas na umuusad sa mga pagtataya ng paghihirap. Masyadong mainit, masyadong mahalumigmig. Hindi ba tayo makapagpahinga? Nagiging scapegoat ang langit at nagiging social glue ang ibinahaging pagrereklamo. Gayunpaman, walang dami ng pagrereklamo ang nagbabago sa takip ng ulap o malamig na hangin, at ang ugali ay hindi sinasadyang nagsasanay sa mga tao na isuko ang kalooban sa isang bagay na hindi nila makontrol. Pansinin ng mga lalaki ng Sigma ang mga kondisyon, iangkop ang kasuotan, ayusin ang mga plano at sumulong. Ang buhos ng ulan ay nagiging isang pagkakataon upang subukan ang gear at katatagan. Hinahamon ng isang nakakapasong araw ang disiplina sa hydration. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng lagay ng panahon bilang neutral na impormasyon, pinoprotektahan nila ang emosyonal na real estate para sa mga pagpipili ang abot kaya, dieta, schedule, diskarte. Nagkakaroon ng katatagan na hinahangaan ng mga talamak na nagrereklamo, ngunit bihirang gayahin. 6. Lunes ng umaga. I-drag ang isang araw ng linggo sa putik at kinondena mo ang ikapitong bahagi ng iyong pag-iral bago ito magsimula. Iyan ang pananaw ng mga lalaking Sigma sa kultural na ugali ng pag-demonize sa mga Lunes. Para sa kanila, ang pag-label ng isang buong araw na miserable ay isang pag-amin na ang mood ay dinidiktahan ng kalendaryo, hindi ng layunin. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang fractional slice ng mga finite days na nakukuha natin. Ang pagmumura sa Lunes ay parang pagpapasya na sayangin ang 14% ng iyong potensyal taon-taon. Sa halip na alagaan ang sarili nitong kapansanan, hinubad ng mga lalaking Sigma ang araw ng mantsa nito. Ang Lunes ay isa pang 20-hour oras na blok upang mamuhunan o mag-aksaya, at tumanggi silang bawasan ito ng sama-samang mga daing. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa refleksyon ng galit sa simula ng linggo, mabawi nila ang isang bahagi ng buhay. Karamihan sa mga tao ay sumusuko dahil sa ugali na ito. 7. Pagkabagot. Sa panahon ng walang katapusang pag-scroll at mga instant na alerto, maraming tao ang nag-outsource ng imahinasyon sa kanilang mga screen. Kapag natuyo ang feed, tinatawag nila itong pagkabagot. Isang patag, walang magawa na pakiramdam na nagbubuga ng mga reklamo ng walang magawa. Iba ang interpretasyon ng mga lalaking Sigma sa kawalan ng laman na iyon. Ito ay unused mental muscle at hindi isang kakulangan ng libangan. Tinitingnan nila ang isip bilang isang workshop na umuunlad sa malikhaing pag-igting. Kung walang proyekto o kwento ang ibinibigay, ang utak ay binuo upang mag-imbento ng isa. Ang pagtanggal ng pagkabagot sa isang buntong hininga ay tulad ng pagmamay-ari ng isang mahusay na makina at iniiwan itong walang ginagawa. Pinapanatili ng mga Sigma na lalaki ang makina na iyon. Daydreaming, pag-visualize ng mga posibilidad, mapaghamong mga pagpapalagay. Sa pamamagitan ng pagbaluktot ng imahinasyon sa halip ng pagiging manhid dito,
Pinapanatili nila ang isang katangiang natatalo ng marami sa pagkagambala. Ang kakayahang makabuo ng mga ideya mula sa manipis na hangin na ginagawang isang canvas ang katahimikan sa halip na isang walang laman. 8. Mga regalo. Mukhang maliit, ngunit laganap ang mga reklamong nauugnay sa regalo. Mali ang laki ng sweater, mga headphone ng tatak ng budget, nasira ng pambalot na papel ng sorpresa. Ang ganitong pang-aasar ay nagpapalit ng pagkabukas palad sa sama ng loob at nagpapahiwatig ng karapatan na mas malakas kaysa sa anumang bagay na maaari mong ayusin. Pinahahalagahan ng Sigma ang layunin sa likod ng item. Pinag-aaralan niya kung ano ang sinasabi ng regalo tungkol sa pananaw ng nagbibigay. Napansin ang mga interes, pagsisikap na ginawa, namuhunan ng oras. Ang pasasalamat ay nagpapatibay sa relasyon. Ang bagay mismo ay maaaring i-regift, i-donate, o i-repurpose ng walang drama kung wala siyang gamit para dito. Tinitiyak ng mindset na ito na ang makabuluhang mga bono ay umuunlad habang ang mga material na inaasahan ay nananatiling mapapamahalaan na nagpapatibay ng isang reputasyon para sa kagandahang loob na tahimik na nagpapataas ng katayuan sa lipunan. Kaya, bakit ang mga lalaking Sigma ay tumatangging sumali sa pandaigdigang koro ng reklamo? Dahil ang bawat hinaing ay isinusuko ang autoridad sa mga puwersang nasa labas, mga pagpipilian ng ibang tao, random na kahirapan, pagtik ng mga kalendaryo, hindi mahuhulaan ng panahon. Sa pamamagitan ng pagtanggi na ibigay ang kapangyarihang iyon, pinapanatili ng Sigma na matalas ang kanyang pagtuon, matatag ang kanyang mga emosyon, at nakikita ang kanyang mga pagkakataon. Habang ang mundo ay nag-aapoy ng enerhiya na nagsasalaysay ng mga kawalang kasiyahan nito, inihahatid niya ang parehong mga sandali sa pagsusuri, pagbagay, at mga incremental na panalo. Ang resulta ay isang buhay na pinangungunahan ng sadyang pagkilos sa halip na talamak na reaksyon. Isang landas na maaari mong lakaran sa sandaling ipagpalit mo ang mga reklamo para sa nakabubuting momentum. Sumasang-ayon ka ba sa mga puntong binanggit ko sa video na ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset, siguraduhing tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video. Mag-click dito para makita ang 8 normal na pag-uugali na talagang isang senyales na isa kang Sigma Male.